Noong 1:00 ng umaga, bumagsak ang aking anak na si Marisa sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim sa pasa, at ang kanyang labi ay punit. Habang humahagulgol, nagtapat siya. Binugbog siya ng kanyang asawa, si Roberto, dahil sa kanyang kabit, si Diana. Niyakap ko siya ng tahimik. Inalalayan ko siya papasok at, walang anumang salita, sinuot ko ang aking uniforme ng pulis. Handa na ako, kargado na ang baril ko. Pagkatapos, tinawagan ko ang aking abogado. Simulan na ang plano ngayon. Nagpapasalamat ako na nandito kayo. Kung pinapanood ninyo ang video na ito, paki-like, subscribe, at ipaalam sa akin sa comments kung saan ninyo naririnig ang aking kwento ng paghihiganti. Gusto kong malaman kung gaano na ito kalawak. Kakatapos ko lang patayin ang sisi at bumagsak ako sa sofa, pumipikit, pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na duty. Ang pagiging pulis sa bayang ito ay hindi laging tungkol sa buhay at kamatayan. Ngunit, sa araw na iyon, kinailangan kong umawat sa isang bar fight sa downtown at gumawa ng mga report hanggang madaling araw. Mabigat ang pakiramdam ng aking katawan. Ang gusto ko lang ay makatulog ng mahimbing. Sa labas ng kalye, ang tahol ng aso ay sumasabay sa ingay ng motorsiklo ng mga kapitbahay. 1:00 na ng umaga, ngunit gising pa rin ang kapitbahayan. Siguro, nakatayo sa kanto ang mga lalaki, naninigarilyo at umiinom ng beer, tulad ng bawat gabi, naisip ko. Ipinikit ko ang aking mga mata, sinubukan kong baliwalain ang ingay para makapagpahinga ang aking isip. Biglang, isang mabilis na katok sa pinto ang umalingaw-ngaw, napakalakas kaya nagising ako. Bumilis ang tibok ng aking puso, at agad na nag-activate ang aking police instinct. Sino ang kumakatok sa ganitong oras? Mabilis akong lumapit sa pinto, may hawak na upuan bilang paghahanda. Sino iyan? Tanong ko, medyo nanginginig ang boses, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kutob na may masamang mangyayari. Walang sumagot. May ilang mas mahinang katok lang, at pagkatapos ay isang nasasakal at nanginginig na boses. Nay, buksan mo ang pinto. Muntik na akong matigilan. Boses iyon ni Marisa, ang aking anak. Mabilis kong inikot ang lock, humihinto ang puso ko sa aking dibdib. Nang buksan ko ang pinto, bumagsak si Marisa sa aking mga bisig, nanginginig tulad ng isang sugatang hayop. Mahigpit ko siyang niyakap, naramdaman ko ang kanyang malambot na katawan, tila wala na siyang lakas. Marisa, anong nangyari sa iyo, anak? Tanong ko, nanginginig ang boses. Ang dilaw na ilaw mula sa beranda ay tumama sa kanyang mukha, at natigilan ako sa nakita ko. Punit ang kanyang labi, may tuyong dugo sa gilid ng kanyang bibig, at ang kanyang kaliwang mata ay may maitim na pasa at namamaga, halos hindi na niya maidilat. Hawak niya ang kanyang tiyan, tila sinisikap na itago ang sakit. Si Roberto. Binugbog niya ako. Dahil sa kabit niya, bulong ni Marisa, nasasakal ang boses bago humagulgol ng malakas. Pakiramdam ko ay kumulo ang dugo ko, ngunit kasabay nito, nadurog ang puso ko. Ang aking anak, ang niluwal ko at minahal ng higit pa sa aking sariling buhay, ay nakahandusay sa aking harap, wasak. Inalalayan ko siya papasok. Inihiga ko siya sa sofa at tumakbo sa kusina para kumuha ng basang tela at first aid kit. Manatili ka lang dyan, mahal. Hayaan mong tingnan ko, sabi ko, sinusubukang manatiling kalmado kahit nagulong-gulo ang loob ko. Maingat kong pinunasan ang dugo sa kanyang labi, ngunit lalo itong namula, tila tumatago sa aking puso. Malalim ang hiwa. Hindi lang ito pisikal na sugat. Mukhang nagdulot ito ng mas malalim na pinsala. Hawak ni Marisa ang kanyang tiyan, nanginginig ang manipis na mga kamay. Maingat kong inalis ang kanyang mga kamay. Inangat ko ang kanyang damit at halos malaglag ko ang tela. Isang malaking pasa, maitim at lila, ang sumakop sa kanyang tiyan, tila hindi lang isang beses, kundi maraming beses siyang pinagmalupitan. Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga, tila ako mismo ang tumanggap ng mga suntok. Marisa, sino ang gumawa nito sa iyo? Si Roberto, di ba? Tanong ko, nanginginig ang boses sa galit at sakit. Hindi sumagot si Marisa. Umiyak lang siya, ang kanyang pag-iyak ang sumira sa katahimikan ng bahay. Wala nang iniisip, kinuha ko ang telepono at dinyal ang numero ng emergency room ng bayan na kabisado ko. Letty Garcia, pakihanda po. Dadalhin ko ang anak ko dyan, sabi ko, nagmamadali. Pinapaayos ang preno ng aking sasakyan kaya tumawag ako ng taxi.
Habang naghihintay, umupo ako sa tabi ni Marisa. Kinumutan ko siya para hindi siya ginawin. Ang cellphone niya na nakalagay sa mesa ay patuloy na umiilaw. Sa gilid ng aking mata, nakita ko ang 7 missed calls mula kay Roberto at ilang text messages ang lumabas sa lock screen. Bumalik ka kung ayaw mong mawala ang lahat, pakiramdam ko ay umakyat ang dugo sa aking ulo. Inabot ko ang telepono. Gusto kong makita pa, malaman kung ano pa ang ginawa niya sa kanya. Ngunit si Marisa, kahit mahina, ay inagaw ito sa aking kamay sa matinding takot. Nay, huwag kang tumingin. Wala lang iyon. Tinitigan niya ako ng mga matang puno ng takot, tila ang paghawak lang sa teleponong iyon ay magpapabagsak sa lahat. Hindi na ako nagtanong pa. Hinawakan ko lang ang kamay niya, sinisikap siyang patawanin. Andito na si inay, mahal. Walang mangyayaring masama sa iyo. Ngunit sa loob ko, alam kong malayo na ang narating ng lahat. Nang dumating ang taxi, tinulungan ko si Marisa na sumakay. Ang isang kamay ko ay umaalalay sa kanya, habang ang isa ay may dalang bag. Sa daan papunta sa ospital, nakasandal si Marisa sa aking balikat, paulit-ulit na sinasabi na pasensya na. Ayaw ko kayong gambalain sa ganitong oras, pero hindi ko na kaya. Kailangan kong tumakbo dito. Bawat salita niya ay tila isang saksak sa aking puso. Ako ang kanyang ina. Nangako akong poprotektahan siya sa buong buhay niya, ngunit ngayon, kailangan niyang hanapin ako sa gitna ng gabi, wasak dahil sa lalaking pinagkatiwalaan ko noon. Huminto ang taxi sa tapat ng ospital, kung saan ang malamig na puting neon light ay nagliwanag sa salitang ki-emergency room. Tinulungan ko si Marisa palabas ng sasakyan, halos hindi na siya makatayo. Nanginginig pa rin ang buong katawan niya, at hawak niya ang kanyang tiyan, tila kumakapit sa huling lakas. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya, sinisikap itago ang mabilis na tibok ng aking puso. Andito si inay. Huwag kang matakot. Bulong ko kahit na ako rin ay natatakot. Si Dra. Letty Garcia, na nakaduty, ay naghihintay sa amin sa pinto. Tiningnan niya si Marisa, pagkatapos ay ako, na may nag-aalalang mukha, ngunit wala siyang sinabi. Sinyasan niya lang ang isang nurse na dalhin ang aking anak sa examining room. Sumunod ako, pakiramdam ko ay mabigat ang aking mga paa. Nang hubarin ng nurse ang manipis na jacket ni Marisa, halos hindi ako makahinga. Bukod sa mga pasa sa kanyang mukha, ang kanyang mga balikat at pulso ay puno rin ng mga marka ng kalupitan. Ang mga pasa at pamumula ay tila tahimik na mga akusasyon. Nakatayo ako roon, hindi gumagalaw, kumakapit sa gilid ng mesa, sinusubukang pigilan ang galit na nag-aalab sa loob ko. Ano ang ginawa sa iyo ng demonyong iyon? Naisip ko, ngunit hindi ko masabi sa takot na baka umiyak na naman si Marisa. Maingat na inirecord ni Dra. Garcia ang bawat sugat, seryoso ang kanyang mukha. Kailangan nating kumuha ng x-ray para makita kung may nabaling buto-buto siya, sabi niya, mababa ngunit matatag ang boses. Tumango lang ako, nakatingin kay Marisa na nakahiga, nakapikit, tila sinusubukang takasan ang katotohanan. Habang naghihintay ng resulta, bumaba ako sa reception desk para pirmahan ang mga papel sa paggamot at magbayad ng deposit. Ang aking telepono ay patuloy na nag-vibrate. Isang hindi pamilyar na numero ang lumabas sa screen. Agad ko itong nakilala. Kung may tumatawag sa ganitong oras, pagkatapos mismo na umuwi si Marisa sa akin, si Roberto lang iyon. Umuusok ang galit sa akin at pinutol ko ang tawag ng hindi sumasagot. Hindi siya karapat-dapat kausapin ako, lalo na pagkatapos ng ginawa niya. Nang bumalik ako sa kwarto, tulog na si Marisa, marahil dahil sa sobrang pagod. Hinila ko ang kumot para takpan ang kanyang mga kamay na nanginginig pa rin. Sa pagtingin sa kanyang mukha, naalala ko ang Marisa noong bata pa siya, ang masayahing bata na tumatakbo sa akin sa bakuran, sumisigaw na tingnan niyo ako. Ngayon, nawala ang ngiting iyon, pinalitan ng mga sugat at takot. Umupo ako sa tabi ng kama, pinagmamasdan siya habang natutulog, wasak ang aking puso. Ako ang kanyang ina. Nangako akong poprotektahan ko siya, ngunit hinayaan ko siyang mapunta sa kamay ng isang lalaking tulad ni Roberto. Sinisi ko ang sarili ko, ngunit kasabay nito, isang apoy ng determinasyon ang nagsimulang mag-alab sa loob ko. Hindi ko hahayaang magdusa pa ang aking anak. Hindi na muli. Matapos siyang bigyan ng AV drip at stable na ang kondisyon ni Marisa, dinala ko siya pa uwi. Gumawa ako ng mainit na gatas,
Nilagay ko sa tabi ng kama niya at sinara ang pinto ng marahan, tinitiyak na tulog siya. Malapit na ang umaga. Isang mahinang liwanag ang pumasok sa bintana. Lumabas ako sa beranda para maglinis at nakita ko si Aling Teresita, ang kapitbahay namin, na nagwawalis ng bakuran niya sa kabilang kalsada. Nang makita niya ako, mabilis siyang tumakbo palapit. Nagmamadali ang kanyang boses. Aling Elena, anong nangyari sa bahay ninyo kagabi? Narinig ko ang malalakas na katok at iyak. Napabuntong hininga ako at sinabi ko sa kanya sa madaling salita na binugbog ni Roberto si Marisa, pinalayas, at kailangan niyang magtago dito sa kalagitnaan ng gabi. Nagingit-ngit si Aling Teresita, nag-aapoy ang kanyang mga mata. Paano niya nagawa iyon sa asawa niya? Walang hiya talagang lalaki. Tumango ako, wala nang idinagdag pa. Ngunit pakiramdam ko may kaalyado ako. Bigla, naalala ko na may TV si Aling Teresita sa kanyang entrance. Aling Teresita, may na-record ba ang kamera mo kagabi? Tanong ko. Agad siyang tumango, binuksan ang API sa kanyang telepono at ipinakita sa akin ang video. Nakuha nito si Marisa na nakatayo sa aking pinto, kumakatok ng desperado, ang mahinang pag-iyak niya ay umalingaw sa gabi. Ang makita ang imahe na iyon ay muling sumakit sa aking puso, ngunit kasabay nito, alam kong magiging mahalagang ebidensya iyon. Hinawakan ko ang kamay ni Aling Teresita at nagpasalamat sa kanya ng buong puso. Tinapik lang niya ang aking kamay at sinabing matatag, huwag mong kalimutang kunin ang hustisya para sa batang iyan. Nagtitiwala ako na magagawa mo iyan. Pumasok ako sa kwarto, binuksan ang aking aparador, at tiningnan ang aking uniforme ng pulis na nakasabit ng maayos. Asul na polo, khaki na pantalon, sinturon at holster. Tila naghihintay ang lahat sa akin. Kinuha ko ang bawat isa, naramdaman ko ang magaspang na tela sa ilalim ng aking mga daliri. Sa katahimikan, nagpalit ako, sinara ang bawat buttons, inayos ang aking sinturon. Bawat galaw ay tila isang sumpa. Hindi lang ako ina ni Marisa, isa rin akong pulis, at gagamitin ko ang lahat ng mayroon ako para protektahan siya. Nang matapos ako, kinuha ko ang telepono at tinawagan si Atty. Ricardo Carding Flores, ang aming family lawyer. Mukhang antok ang boses niya sa kabilang linya. Hello! Sabi ko sa maikling paraan. Carding, simulan na natin ang plano ngayon. Tahimik siya sandali at pagkatapos ay nagtanong. Aling Elena, sigurado ka ba? Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan. Sobrang sigurado. Maghanda ka na. Ibinalik ko ang telepono at pumunta sa sala. Kinuha ko ang aking digital camera mula sa drawer. Lumapit ako sa kama kung saan natutulog si Marisa, maingat kong inangat ang kumot at nagsimulang kumuha ng litrato ng bawat sugat niya. Punit na labi, pasa sa mata, pasa sa tiyan. Sa bawat flash ng kamera, pakiramdam ko, hindi lang ako nagre-record ng pisikal na sugat, kundi pati na rin ang malalim na pinsala sa kanyang kaluluwa. Nang matapos ako, umupo ako sa dining table at inilatag ang lahat ng papel at ang USB drive na naglalaman ng video mula kay Aling Teresita. Isinaksak ko ang USB sa aking laptop at maingat na in-upload ang lahat. Habang nakaupo ako roon, nakatingin sa screen na umiilaw, alam kong wala nang atrasan mula sa sandaling iyon. Pumasok ako sa labanan hindi lang para kay Marisa, kundi para sa hustisya na ipinangako kong poprotektahan. Nang matapos kong i-upload ang video mula sa kamera ni Aling Teresita, 8:08 na ng umaga. Natutulog pa rin ng mahimbing si Marisa sa kama, namamaga ang mukha at bitak ang labi, tila hindi siya makatakas sa sakit kahit sa panaginip. Tahimik akong pumunta sa kusina at nagluto ng mainit na sopas na manok. Ang amoy ng sibuyas at herbs ay kumalat sa buong bahay. Dinala ko ang tray sa tabi ng kama niya at dahan-dahan siyang ginising. Idinilat niya ang kanyang mga mata, pagod at nagulat na makita akong nakauniporme ng pulis. Nay, bulong niya, pagkatapos ay umiling. Hindi ako gutom. Umupo ako sa tabi niya, sinisikap kong magsalita ng pinakamahina hanggat maaari. Kailangan mong kumain para lumakas at makapagpatuloy. Tiningnan ako ni Marisa, may luha sa kanyang mga mata, at nag-aatubiling kinuha ang kutsara, mahirap siyang lumunok. Ang makita siyang ganito ay nagpasikip sa aking dibdib. Ilang taon lang ang nakalipas, si Marisa ay isang masiglang dalagita, laging nakangiti, pinupuno ang bahay ng saya.
Ngayon, anino na lang siya ng dating sarili. Nagpa siya akong dalhin siya pabalik sa ospital para sa karagdagang pagsusuri. Nag-aalala ako sa pasa sa kanyang tiyan. Sinalubong kami ni Dra. Letty Garcia sa emergency room, seryoso ang kanyang mukha, ngunit hindi nagsalita ng marami. Humingi siya ng CT scan para masiguro na walang internal bleeding. Habang naghihintay ng resulta, umupo ako sa waiting room, kinuha ang aking laptop at ikinabit ang e-tape drive. Lumabas ang video sa screen. Alas negatibo 1:02 ng umaga, si Marisa ay nasa tapat ng aking pinto, paulit-ulit na kumakatok, ang kanyang nasasakal na pag-iyak ay umalingaw sa microphone. Ang makita ang imahe na iyon ay muling sumakit sa aking puso, tila binabalikan ko ang gabing iyon. Kinopya ko ang video sa isang external hard drive, nilagyan ko ng password, at maingat na inayos ang bawat detalye. Alam kong ang ginagawa ko ay hindi lang para protektahan si Marisa, kundi para gumawa ng pader ng ebidensya laban kay Roberto. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone ni Marisa. Lumabas sa screen ang kay Roberto. Huminto ang tibok ng puso ko. Inagaw ko ang telepono bago pa makakilos si Marisa at agad ko itong pinatay. Tiningnan ako ni Marisa nang may takot. Nay, kung malalaman niyang nagsalita ako, hindi niya ako titigilan. Nanginginig ang boses niya, tila ang pagbanggit lang ng pangalan niya ay sapat na para bumalik siya sa dilim. Hinawakan ko ang kamay niya, sinisikap siyang bigyan ng kapanatagan. Andito na si Inay, mahal. Walang mangyayaring masama sa iyo. Ngunit wala na akong idinagdag pa. Tahimik lang akong tumingin sa orasan. Malapit na ang alas negatibo 1:00 ng umaga. Kinuha ko ang SD card mula sa telepono ni Marisa at nilagyan ng iba na inihanda ko. Ayaw kong mahanap siya ni Roberto. Ayaw kong magkaroon siya ng pagkakataong takutin siya ulit. Dumating ang resulta ng CT scan pagkatapos ng ilang minuto na nagkumpirma na mayroon si Marisa ng malubhang pasa sa soft tissue, ngunit sa kabutihang palad, walang internal bleeding. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit panandalian lang ang ginhawa. Ang mga sugat sa katawan ni Marisa ay maghihilom, ngunit alam kong ang mga sugat sa kanyang kaluluwa ay mangangailangan ng mas maraming oras. Dinala ko siya pauwi at tinawagan si Atty. Carding Flores. Nakuha ko ang medical record at ang video mula sa kapitbahay, sabi ko sa kanya ng diretsyo. Nag-schedule siya ng appointment sa kanyang opisina sa hapon para kunin ang mga ebidensya. Samantala, nagdala si Aling Teresita ng mainit pa ring kaldero ng sopas na manok. Para bumalik ang lakas ni Marisa, sabi niya sa isang mainit na boses. Kung kailangan mo ng testigo, magtiwala ka sa akin. Tiningnan ko siya, naramdaman ko ang kanyang taos-pusong suporta, at lalo akong lumakas. Sa hapon, sinubukan ni Marisa na magpahinga, ngunit nagising siya sa bangungot. Umupo ako sa tabi niya, sinisikap siyang patulugin, ngunit nagsasalita lang siya ng may takot. Tinulak ako ni Roberto at ni Diana. Nakatayo siya sa isang sulok, tinatawanan ako. Nang marinig ko iyon, pakiramdam ko ay umakyat ang dugo sa aking ulo. Sino si Diana? Tanong ko, nanginginig ang boses sa galit. Sinabi sa akin ni Marisa sa mahinang boses na si Diana Salcedo ang kabit ni Roberto, na pumunta siya sa bahay nila ng ilang beses, walang hiya, nagyayabang, at nang udyok kay Roberto na ibunton ang galit sa kanya. Ang kanyang kwento ay parang isang saksak sa aking puso. Nakakain ko si Roberto sa lamesa. Naisip ko na siya ay isang disenteng tao na mag-aalaga sa aking anak, ngunit ngayon, lumabas na hindi lang niya niloko ang aking anak, kundi pinayagan pa niya ang ibang babae na ipahiya siya sa sarili niyang bahay. Habang nakaupo sa tabi ng kama, kinuha ko ang aking telepono at kinuna ng close-up ang mga pasa sa pulso ni Marisa, kasama ang relo para ipakita ang eksaktong oras. Sa bawat litratong kinukuha ko, pakiramdam ko hindi lang ako nagre-record ng pisikal na sugat, kundi pati na rin ang sakit na dinaranas ng aking anak. Alam kong magiging ebidensya ang mga larawang ito, ngunit nagsisilbi rin itong paalala kung ano ang kailangan kong gawin para protektahan siya. Sa hapon, dinala ko si Marisa sa opisina ni Carding kasama ang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya na nakolekta ko. Binuksan niya ito at inilatag ang lahat sa mesa. Ang mga litrato ng sugat, ang medical report, at ang video sa VHD. Tumango si Carding, matatag ang boses. Ito ay isang matatag na pundasyon.
Ngayon, kailangan lang nating patunayan ang hayagang pangangaliwa at wala na siyang kawala. Mahigpit kong hinawakan ang strap ng aking bag, alam kung ano ang susunod kong hakbang. Hindi na lang ako isang nagdurusang ina. Ako ay isang pulis at gagamitin ko ang lahat ng mayroon ako para pagbayarin si Roberto. Hindi ko na dinala si Marisa sa bahay ko noong gabing iyon. Ayaw kong pumunta siya sa lugar na madaling mahanap ni Roberto. Sa halip, iniwan ko siya sa bahay ni Aling Teresita, ang aking mapagkakatiwalaang kapitbahay. Binuksan niya ang pinto para patuluyin siya at nangakong babantayan siyang mabuti. Umuwi ako ng mag-isa, mabigat ang aking damdamin. Inalis ko ang aking uniforme ng pulis at nagsuot ng lumang jacket at maong, sinisikap na magmukhang isang ordinaryong tao at hindi isang opisyal na naghahanap ng ebidensya. Kinuha ko ang aking digital camera mula sa drawer, sinuri ko ang baterya at memory card at umalis ako sakay ng aking lumang kotse. Bawat pag-ikot ng gulong ay nagpapaalala sa akin na hindi lang ito isang simpleng biyahe, kundi isang hindi maiiwasang komprontasyon. Nagpark ako sa isang madilim na eskinita malapit sa Arch Bar, kung saan sinabi sa akin ni Marisa na madalas pumunta si Roberto. Ang neon light mula sa bar ay nagbigay liwanag sa isang bahagi ng kalye. Umupo ako sa kotse, nakayuko, hawak ang kamera, naghihintay. Bandang 8:08 ng gabi, lumabas ang silver pickup truck ni Roberto. Ang headlights ay nag-ilaw sa eskinita. Bumilis ang tibok ng puso ko, ngunit nanatili akong kalmado at binuksan ang kamera. Handa na. Pagkatapos ng ilang minuto, isang babae ang lumabas sa kanto. Nakasuot siya ng pulang, masikip na damit. Makapal ang lipstick niya at may hawak siyang sigarilyo. Naglalakad siya ng may mapang-akit na kumpiyansa. Agad ko siyang nakilala. Si Diana Salcedo iyon, ang babaeng sinabi sa akin ni Marisa na kabit ni Roberto, na nagdulot ng pagdurusa sa aking anak. Pinatay ni Roberto ang makina, lumabas, at binuksan ang pinto para kay Diana, inakbayan siya ng may kaswal na paglalambing. Nang makita ko siya, kumulo ang dugo ko. Siya, na kumakain sa aking lamesa, na tumatawag sa akin na biyenan, ngayon ay nakayakap sa ibang babae habang ang aking anak ay nakahiga sa kama, puno ng pasa. Kumuha ako ng sunod-sunod na litrato. Malinaw na naipapakita ang kanilang mukha ng neon light mula sa bar. Bawat litrato ay tila isang saksak, ngunit isa ring piraso ng puzzle na sinisikap kong buuin para ilantad siya. Sinundan ko sila sa malayo hanggang sa isang maliit na hotel na may kumikislap na pulang ilaw. Hindi ako lumapit, tumayo lang ako sa malayo at kumuha pa ng ilang litrato habang magkahawak kamay silang pumasok sa lobby. Pagkatapos, pumunta ako sa parking lot at kinunan ng litrato ang plate number ng pick-up truck ni Roberto, sinisiguro na nakikita ang digital clock sa malapit. Bawat litrato ay isang bala at alam kong may ebidensya na ako para wala na siyang kawala. Nang makauwi ako, binuksan ko ang aking laptop at inilipat ang lahat ng litrato sa isang espesyal na folder na may password. Tinawagan ko si Carding, ang aking abogado, nang may determinasyon na hindi ko maitago. Nakuha ko na ang mga litrato ng kanyang pagtataksil. Makikita mo ang kanilang mukha. Makikita mo ang plate number. Sumagot si Carding sa isang matatag na boses. Magaling, Aling Elena. Ingatan mo sila. Huwag mong ipaalam sa kanya na mayroon ka. Tumango ako, kahit hindi niya ako nakikita, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa, alam kong mas malapit na ako sa hustisya. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang aking cellphone. Si Marisa iyon, tumatawag mula sa numero ni Aling Teresita. Nag-aalala ang boses niya. Nay, tumawag siya sa isang kaibigan ko para tanungin kung nasaan ako. Nang sinabi sa kanya ng kaibigan ko na hindi niya alam, nagbanta rin siya. Natatakot ako. Nang marinig ko si Marisa, sumikip ang dibdib ko. Ang aking anak, si Roberto, kahit na nakatakas, ay patuloy pa rin na ginugulo ng mga pagbabanta. Sinigurado ko siya. Manatili kang kalmado. Manatili ka sa bahay ni Aling Teresita. Minamanmanan ko siya. Ngunit sa loob ko, alam kong kailangan kong kumilos ng mas mabilis bago pa siya makahanap ng paraan para saktan si Marisa ulit. Agad akong nakipag-ugnayan kay General Rosales, isang pinagkakatiwalaang kasamahan sa istasyon ng pulisya. Ipinakita ko sa kanya ang lahat ng ebidensya na nakolekta ko, ang video mula kay Aling Teresita, ang medical record ni Marisa, at ang mga litrato ng pagtataksil.
Kailangan ko kayong magpadala ng patrol team para bantayan ang kapitbahayan, lalo na ang bahay ni Aling Teresita, sabi ko sa isang matigas na boses. Agad na sumang-ayon si Rosales, ngunit hindi nakalimutan na bigyan ako ng babala muna. Aling Elena, delikado ang ginagawa mo, ngunit kung mayroon kang sapat na ebidensya, siguradong mananalo ka. Nagpasalamat ako sa kanya at binigyan siya ng kopya ng mga litrato ng pangangaliwa kung sakaling may mangyari sa akin. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Umupo ako sa dining table, inayos ang lahat ng data sa mga folder, ebidensya ng mga sugat, video ng kamera, at litrato ng pagtataksil. Bawat folder ay tila isang akusasyon, isang hakbang pa para ilantad si Roberto. Ngunit sa loob, hindi ko maitanggal ang sakit. Tiningnan ko siya bilang isang anak, pinagkatiwalaan ko na poprotektahan niya si Marisa. Ngayon, hindi lang niya niloko ang aking anak, kundi naglakas loob pa siyang magtaas ng kamay sa kanya para lang sa ibang babae. Ang sakit na iyon, tulad ng isang mabagal na apoy, ay parehong sumunog at nagtulak sa akin. Alam kong oras na para harapin siya ng direkta. Wala nang ibang pagpipilian. Noong Sabado ng umaga, iniwan ko si Marisa sa bahay ni Aling Teresita, ang pinakaligtas na lugar para sa kanya. Nagpadala si General Rosales ng bantay sa labas, at alam kong protektado siya, ngunit hindi pa rin ako mapakali. Nagsuot ako ng ordinaryong damit, isang lumang jacket at maong. Ngunit nagtago ako ng folder sa aking bulsa na naglalaman ng mga ebidensya na maingat kong inihanda, mga litrato ng sugat ni Marisa, video mula sa kapitbahay, medical report, at mga kopya ng peking titulo ng lupa. Nagmaneho ako ng aking lumang sasakyan patungo sa sanglaan ni Roberto, kung saan siya nagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa bayan. Bawat pag-ikot ng gulong ay nagpapaalala sa akin na hindi ito isang simpleng biyahe, kundi isang hindi maiiwasang komprontasyon. Bukas ang sanglaan. Ang amoy ng langis ng makina at usok ng sigarilyo ay tumama sa aking mukha. Dalawang bata-bata ni Roberto ang nag-aayos ng mga bagay sa istante at sumulyap sa akin nang pumasok ako. Tumaas ang kilay ng isa at tumawa. Tingnan mo, dumating na ang biyenan. Hindi ko sila pinansin at dumiretso ako sa opisina sa likuran, kung saan nakaupo si Roberto, nagbibilang ng pera, may makakapal na salansa ng pera sa ibabaw ng kanyang kahoy na mesa. Inangat niya ang kanyang ulo at mumiti ng mapilitan. Kumusta, biyenan na pulis? May oras ka bang dumalaw sa iyong manugang? Ang kanyang boses ay puno ng pangutya, ngunit hindi ko siya pinansin. Hindi ako pumunta dito para makipagtalo o makipag-usap. Inilagay ko ang folder sa mesa. Bawat pahina ay tila isang akusasyon. Ang mga litrato ng pasa ni Marisa, ang video mula sa kamera ni Aling Teresita na nagre-record ng iyak ng aking anak sa madaling araw, ang detalyadong medical report ng ospital tungkol sa kanyang mga sugat, at ang kopya ng mga peking titulo ng lupa na naglakas loob siyang pirmahan para sa akin at kay Marisa. Sinulyapan ni Roberto ang mga ito. Nagbago ang kulay ng kanyang mukha sa isang sandali, ngunit mabilis siyang nagpanggap na kumpiyansa, tinatakpan iyon ng isang mapang-asar na ngiti. Ano itong mga papel na ito? Mas mahusay ang abogado ko kaysa sa iyo. Tiningnan ko siya sa mata, malamig ang aking boses. Hindi ako pumunta dito para makipagtalo sa iyo. Kung gusto mong malaman kung sino ang tama at sino ang mali, magkita tayo sa korte. Tumalon siya, nasasakal ang boses, tila naapektuhan ko ang kanyang ego. Sino ang naglakas loob na kalabanin ako? Sino ang naglakas loob na tumutol sa akin sa bayang ito? Hindi ako natinag. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mayabang na mga mata. Ako ang gagawa niyan. Huwag mong isipin na natatakot sa iyo ang lahat. Dalawang lalaki sa entrance ang sumubok na lumapit, ngunit inilagay ko ang aking kamay sa aking jacket, ipinakita ang aking police badge. Natigilan sila, umiiwas ng tingin. Namula si Roberto, pinalo ang mesa at halos sumigaw, mahina ang anak mo. Karapat dapat siyang maparusahan, at huwag mong isipin na ang badge na iyan ay palaging magliligtas sa iyo. Nang marinig ko iyon, kumulo ang dugo ko. Naglakas loob siyang sabihin na si Marisa, ang aking anak, na mahal ko ng higit pa sa aking buhay, ay karapat dapat parusahan. Naglakas loob siyang bigyang katwiran ang mga pasa noong gabing tumakbo si Marisa sa sakit. Gusto kong sumigaw sa kanya. Gusto kong sumugod sa kanya at sakalin siya. Ngunit nagpigil ako. Hindi ako sumagot.
Tahimik ko lang kinuha ang folder, nilagay sa aking bulsa at tumalikod. Bago ako umalis, lumingon ako at sinabing matatag, para malinaw sa iyo, mula ngayon, nagbago na ang laro, hindi ikaw ang magpaparusa. Ang batas ang magpaparusa sa iyo. Sumigaw si Roberto sa aking likuran, kung lalabas ka sa pintong iyan, hindi ka na magiging biyenan ko at huwag kang magreklamo kung maging masama ako pagkatapos. Huminto ako, tiningnan siya sa huling pagkakataon ng walang takot sa aking mga mata. CJ, isipin mo na lang na hindi ka na asawa ng anak ko mula ngayon. Lumabas ako sa kalye, kung saan hinangin ang alikabok mula sa kalsada. Sumakay ako sa aking kotse at agad akong tumawag kay Carding. Oras na para magsampa ng kaso. Sumagot si Carding, kalmado ngunit maingat ang boses. Sige, maghanda ka. Lalabanan kanya ng lahat ng mayroon siya. Tumango ako kahit hindi niya ako nakikita. Malamig na parang bakal ang aking puso. Alam kong hindi magiging madali ang laban na ito, ngunit handa na ako. Ilang araw pagkatapos ng komprontasyon ko kay Roberto sa sanglaan, nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa buong kapitbahayan na parang apoy. Lumabas ako sa palengke sa umaga para bumili ng gulay, sinisikap kong maging normal, ngunit naririnig ko pa rin ang mga bulungan. Dalawang ginang sa kanto ang nagbubulungan sa isa't isa. Sinabi nila na gawa-gawa lang daw ni Marisa ang lahat. Sinabi nila na sumasagot siya sa asawa niya, kaya siya binugbog. Lumakad ako sa kanila at tumahimik sila, ngunit nakatingin pa rin sila sa akin, tila ako ang gumagawa ng gulo. Sa katabing kapehan, isang matandang lalaki ang humigop ng kape at umiling. Inaabuso ni Aling Elena ang kanyang posisyon para saktan ang kanyang manugang. Nang marinig ko iyon, pakiramdam ko ay maisumaksak sa aking puso. Ang mga taong bumabati sa akin tuwing umaga, ang mga taong humingiti kay Marisa noong bata pa siya, ngayon ay madaling naniwala sa mga kasinungalingan ni Roberto. Yumuko ako at lumakad ng mas mabilis, sinisikap na huwag nilang makita ang luha sa aking mga mata. Tanghali, tinawag ako ni Carding sa kanyang opisina. Naglagay siya ng isang tumpok ng papel sa aking harapan, seryoso ang kanyang boses. Kinuha ni Roberto si Atty. Antonio Tony Ramos, isang abogado mula sa Maynila. Nagsampa siya ng countersuit. Sinasabi niya na gawa-gawa lang ni Marisa ang lahat para mangikil ng pera sa kanya at inaabuso ko ang aking kapangyarihan bilang isang opisyal ng pulisya. Kinuha ko ang kaso. Nakita ko ang pirma ni Atty. Ramos sa asul na tinta, sariwang-sariwa pa. Ang mga salita sa papel ay tila direktang akusasyon laban kay Marisa at sa akin. Tila kami ang masama, ang mga sumusubok na sirain ang buhay ni Roberto. Si Marisa, na nakaupo sa tabi ko, ay namutla at sinabing nanginginig ang boses, na gusto niya akong palabasin na sinungaling. Ang makita siya ay nagpasikip sa aking dibdib. Si Marisa, ang aking minamahal na anak, ngayon ay hindi lang nagdurusa sa mga pasa sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa mga paninira ng lalaking minahal niya. Hinawakan ko ang kamay niya at mahigpit na pinisil, sinisikap siyang bigyan ng lakas. Ngunit sa loob ko, nakaramdam ako ng sakit na hindi mailarawan. Naisip ko na ang bayan na pinanganakan at kinalakihan ko ay papanig sa amin. Ngunit ngayon, tila tinalikuran na kami ng mundo. Sa hapon, dinala ko si Marisa sa bahay ni Aling Teresita. Habang dumadaan kami sa isang eskinita, nakita ko ang dalawang bata-bata ni Roberto na nakatayo, naninigarilyo, nakatingin sa amin. Inangat ng isa ang kanyang ulo at sinabi ng may pangungutya, mag-ingat ka. Mas naniniwala sa amin ang mga tao dito kaysa sa iyo. Hindi ako sumagot, hinawakan ko lang ng mahigpit ang kamay ni Marisa at ipinasok siya sa bahay. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila mga bato na ibinato sa aking puso na nagpadama sa akin na mas nag-iisa kaysa kailanman. Agad kong tinawagan si Rosales para ipaalam sa kanya ang banta. Nangako siyang magpapadala ng karagdagang patrol sa gabi, ngunit nag-aalala rin ang kanyang boses. Aling Elena, mag-ingat ka. Sinusubukan ng lalaking iyan na gawin ang lahat para baliktarin ang sitwasyon. Tumango ako at nagpasalamat sa kanya, ngunit alam kong lumalakad ako sa isang napakadelikadong landas. Nang gabing iyon, pumunta ako sa tindahan malapit sa bahay para bumili ng pagkain. Ang may-ari, na matagal ko nang kakilala, ay hinila ako sa isang sulok at bumulong, Aling Elena, mag-ingat ka. Kumakalat na pinipilit mo raw ang lahat para makuha ang lupa ng manugang mo. Nang marinig ko iyon, kinilabutan ako.
Ang mga kapitbahay na nagbabahagi ng kanilang mga kwento sa akin ngayon ay naniniwala na ako ang may pakana. Nagpasalamat ako sa kanya, sinisikap bumiti, ngunit nang umalis ako sa tindahan, pakiramdam ko ay bumabagsak ang mundo sa aking harapan. Nang makauwi ako, nakita ko ang isang sobre na walang address na nakasiksik sa ilalim ng pinto sa loob ng isang gusot na papel. Tumahimik ka o mawawala sa iyo ang anak mo. Kinuha ko ang papel. Nanginginig ang kamay ko, ngunit hindi dahil sa takot. Sobrang galit ako. Galit kay Roberto dahil naglakas loob siyang batinan ang aking anak. Galit sa mga taong sa paligid ko dahil napakadali nilang manipulahin. Maingat kong inilagay ang papel sa folder ng ebidensya, alam kong magiging isa pa itong ebidensya para ilantad siya. Gabi na, nagkaroon ako ng emergency meeting kay Carding sa kanyang opisina. Nakita niya ang banta at tumango ng bahagya. Mabuti. Kung mas magiging masama siya, mas mahihirapan siya. Ngunit ang pampublikong opinyon ay pumanig sa kanya. Kailangan natin ng matinding hampas para baligtarin ang sitwasyon. At ang tanging makakagawa niyan ay si Diana. Nang banggitin ni Carding si Diana, nakaramdam ako ng isang maliit na kislap ng pag-asa sa dilim. Si Diana Salcedo, ang kabit ni Roberto, ay maaaring ang susi para baligtarin ang sitwasyon. Ngunit kasabay nito, alam kong hindi magiging madali ang kumbinsihin siya na papanig sa amin. Tumayo ako roon sa madilim na ilaw ng opisina, iniisip si Marisa, ang mga pasa sa kanyang katawan, ang mga kasinungalingan na nagpapahirap sa amin. Ang sakit na iyon, tulad ng isang mabagal na apoy, ay parehong sumunog at nagtulak sa akin. Hindi ko hahayaang manalo si Roberto. Hindi ko hahayaang takpan ng kanyang mga kasinungalingan ang katotohanan. Pagkatapos ng matinding komprontasyon sa sanglaan, nalaman ko na madalas pumunta si Diana sa isang maliit na bar sa dulo ng kalsada ng Hidalgo. Alam kong iyon ang pagkakataon ko para baguhin ang direksyon, baligtarin ang sitwasyon na akala ni Roberto ay panalo na siya. Mabilis akong nagsuot ng maluwag na jacket at baseball cap, sinisikap na huwag mapansin. Nang pumasok ako, malakas ang tugtog ng ranchera. Ang usok ng sigarilyo ay nakabitin sa hangin at ang amoy ng beer at tequila ay magkahalo. Pumili ako ng isang mesa sa madilim na sulok, umupo at patuloy na tumingin sa pinto. Ayaw kong makilala. Ayaw kong makita ako ng sinuman sa panig ni Roberto bago ko makausap si Diana. Bandang 1:00 ng gabi, dumating siya. Nakasuot ng maikling, masikip na damit, makapal ang pulang lipstick sa kanyang labi, at may hawak siyang cocktail. Naglakad siya ng may pilit na kumpiyansa. Tiningnan ko siya at nakaramdam ako ng galit at awa. Ito ang babaeng nag-ambag sa pagdurusa ng aking anak, ngunit kasabay nito, alam ko na isa lang siyang piyesa sa laro ni Roberto. Huminga ako ng malalim, tumayo at umupo sa tapat niya. Tinaasan ako ni Diana ng kilay, depensibo ang boses. Sino ka? Hindi ako agad sumagot, tahimik lang akong naglagay ng sobre sa mesa. Sa loob ay ang kopya ng peking titulo ng lupa na ginawa ni Roberto, kasama ang bank statement ni Diana na puno ng naipong utang at ang banta ng foreclosure sa kanyang bahay. Tiningnan ko siya sa mata at sinabing matalim, ako ang biyena ni Roberto. Kung mananatili ka sa kanyang panig, babagsak ka kasama niya, ngunit kung makikipagtulungan ka, maililigtas mo ang sarili mo. Tumawa ng mapang-asar si Diana, ngunit nawala ang ngiti sa kanyang mukha nang buksan niya ang sobre at makita ang mga dokumento sa loob. Namutla siya. Umiwas ang kanyang tingi nang makita niya ang peking pirma sa land transfer at ang pulang numero na nagpapakita ng kanyang mga utang. Nagpatuloy ako sa isang malamig ngunit matatag na boses, alam na ng general ang lahat. Sa oras na magsimula ang paglilitis, ipapatawag ka para tumestigo sa pandaraya at baka maharap ka pa sa seryosong parusa. Gusto mo ba iyon? Nanatiling tahimik si Diana ng matagal. Nanginginig ang kamay niya na may hawak ng cocktail glass. Ininom niya ang lahat sa isang higop, tila para magkaroon ng lakas, at pagkatapos ay sinabi niya ng nanginginig ang boses, nangako si Roberto na bibigyan niya ako ng bahagi ng lupa. Sinabi niya na magiging maayos ang lahat, na magkakaroon ako ng lahat. Ngunit ngayon naiintindihan ko na ginagamit lang niya ako. Nang marinig ko siyang magsalita, nakaramdam ako ng kaunting awa. Si Diana, kahit na nagkamali, ay isa pang biktima ng manipulasyon ni Roberto. Ngunit hindi ko hinayaang magtagumpay ang emosyon ko. Tiningnan ko siya ng mataman.
May huling pagkakataon ka para makawala sa ganito ng malinis. Sabihin mo ang totoo sa korte. Ikonsidera ko iyan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng bar at pumasok ang dalawang bata-bata ni Roberto. Tumingin sila sa paligid at tumigil ang kanilang tingin sa akin na nakaupo kasama si Diana. Lumapit sila ng may masamang tingin. Walang pag-aalinlangan, kinuha ko ang aking police badge mula sa aking bulsa at inilagay sa mesa. May susubukan ba kayo? CJ. Ang madilim na ilaw sa bar ay tumama sa badge at ang dalawang lalaki ay tumigil. Umatras patungo sa pinto, puno pa rin ng galit ang kanilang mga mata. Huminga ng malalim si Diana, namutla tulad ng isang papel, nakakapit sa gilid ng mesa. Tiningnan ko siya at sinabi sa isang seryoso, ngunit matatag na boses, nakita mo, hindi ka kayang protektahan ni Roberto. Hihilain ka lang niya pababa kasama niya. Kinagat ni Diana ang kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labanan sa pagitan ng takot at determinasyon. Sa huli, tumango siya. Sige, magte-testify ako, pero kailangan mong ipangako sa akin na magiging ligtas ako. Hindi ako nangako ng malaki. Tumango lang ako. Kung gagawin mo ang tama, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Mabilis akong tumawag kay Rosales, sinabi sa kanya ang sitwasyon, at hiniling sa kanya na humanap ng safe apartment sa labas ng bayan para makapagtago si Diana. Pag-alis ko sa bar, naglakad ako sa malamig at madilim na kalye at pinapanginginig ako ng hangin. Ngunit nakaramdam ako ng matinding ginhawa sa loob ko. Alam kong nagbago na ang laban. Nawala na kay Roberto ang kanyang pinakamahalagang piyesa. Noong umaga ng paglilitis, nagising ako ng 5:05, madilim pa. Pumunta ako sa kusina at nagluto ng malabnaw na sopas na manok. Ang banayad na amoy ay tila nagpapagaling sa tensyon na bumabalot sa bahay. Dinala ko ang tray sa tabi ng kama kung saan natutulog pa rin si Marisa. Ang makita siya roon, medyo namamaga pa rin ang mukha at tuyo ang labi, ay nagpasikip sa aking dibdib. Dahan-dahan ko siyang ginising, bumulong, kainin mo ito, mahal, para bumalik ang lakas mo. Idinilat ni Marisa ang kanyang mga mata, pagod ang kanyang tingin, ngunit tumango siya at dahan-dahang umupo. Tinulungan ko siyang magsuot ng mahabang light blue na damit at naglagay ng manipis na scarf sa kanyang lieg para itago ang mga pasa na nakikita pa rin. Inayos ko ang kanyang buhok at sinabing mahina, hindi mo na kailangang yumuko. Tiningnan ako ni Marisa, may luha sa kanyang mga mata, ngunit wala siyang sinabi, hinawakan lang ang aking kamay tila iyon lang ang paraan para makaramdam siya ng ligtas. Sa labas ng bahay, naghihintay na si General Rosales sa amin sakay ng isang patrol car. Binati niya ako ng isang tango. Seryoso ngunit mainit ang kanyang mukha. Inayos ko na ang escort, Aling Elena. Magiging maayos ang lahat ngayon, sabi niya. Nagpasalamat ako sa kanya, nakaramdam ng kaunting ginhawa na hindi ako nag-iisa. Sa daan patungo sa courthouse, nakita ko ang mga tagabayan na nagtitipon sa plaza, nagbubulungan. Ang ilan ay tumingin sa amin ng may kuryosidad, ang ilan ay tumango ng mahina tila sumusuporta, ngunit mayroon ding mga umiling ng may pagdududa. Ang mga tsismis na ikinalat ni Roberto ay nanatili pa rin sa hangin, at alam kong ang laban ngayon ay hindi lang laban sa kanya, kundi para kunin ang katotohanan. Pagdating namin sa entrance ng korte, nakita ko si Roberto. Nakatayo siya roon, nakasweet at tie, pula ang mukha, at matalim ang tingin tulad ng kutsilyo. Sa tabi niya, ang abogado niyang si Valdivia, Atty. Ramos, ay mukhang kalmado, ngunit alam kong tensyonado siya. Nandyan din si Diana, nakatayo ng malayo kay Roberto, nakakross ang mga braso at blanko ang tingin. Nang makita ko siya, naalala ko ang gabi sa bar nang kumbinsihin ko siya na magbago ng panig, at nakaramdam ako ng isang kislap ng pag-asa. Ngunit alam kong hindi ito magiging madali ngayon. Hinawakan ko ang kamay ni Marisa at inakay siya sa courtroom. Sa loob, puno ng tao ang lugar. Ang lumang kahoy na upuan ay nagkikreak habang umuupo ang mga tao. Nakita ko si Aling Teresita sa likod na hilera. Tumango siya sa akin nang may paghihikayat, tila sinasabi na nandyan siya para suportahan kami. Pumasok si Hukom Arturo Panganiban at tumayo ang buong silid. Ang hangin ay naging mabigat. Ang tanging tunog ay ang pag-ikot ng electric fan, tulad ng tibok ng puso ng silid. Nagsimula si Atty. Carding. Malalim at kumpiyansa ang kanyang boses. Ipinresinta niya ang kaso.
Ang bawat ebidensya ay inilatag sa harap ng korte. Ang mga litrato ng sugat ni Marisa, ang report ni Dra. Garcia na nagdedetalye ng mga pinsala, ang video mula sa kamera ni Aling Teresita na nagre-record ng iyak ni Marisa sa madaling araw, at ang kopya ng pekeng titulo ng lupa na ibinigay sa amin ni Ginoong Romy Diaz. Nang ipakita ni Carding ang video sa screen, ang katok sa pinto at ang mahinang pag-iyak ni Marisa ay umalinggaw sa buong silid. Narinig ko ang mga bulungan sa madla. Ang ilan ay pinupunasan ang kanilang luha. Tiningnan ko si Marisa sa tabi ko. Nanginginig ang kanyang kamay at nakayuko ang kanyang ulo. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat at pinisil ng mahina, tila sinasabi sa kanya na nandyan ako, na hindi ko siya iiwan. Tumayo si Atty. Tony Ramos. Matatalim ang kanyang salita. Gawa-gawa lang ni Marisa ang lahat para mangikil ng pera sa aking kliyente. Inabuso ni Aling Elena ang kanyang kapangyarihan bilang opisyal ng pulisya para puwersahin at sirain ang reputasyon. Ang mga salitang iyon ay tila mga saksak sa aking puso. Gusto kong tumalon at sumigaw na nagsisinungaling siya, na hindi gawa-gawa lang ang mga pasa ni Marisa. Ngunit sininyasan ako ni Carding na manatiling kalmado. Ipinakita niya ang mga mensahe ng pagbabanta ni Roberto, na nakita ng malinaw sa malaking screen. Tumahimik ka kung ayaw mong mapalitan. Ang buong silid ay natahimik. Nakayuko si Marisa. Nanginginig ng husto ang kanyang kamay, at alam kong naaalala niya ang mga buwan ng pagiging takot. Mahigpit kong pinisil ang kanyang balikat, sinisikap siyang bigyan ng kaunting lakas. Pagkatapos, si Diana na ang turn. Lumakad siya sa stand, nanginginig ang tingin, nag-aatubili. Nangako si Roberto na bibigyan niya ako ng bahagi ng lupa, sabi niya, nanginginig ngunit malinaw ang boses. Pinilit niya akong tanggapin ang land transfer paper, sinasabi na inayos na ang lahat, ngunit ang totoo, pinirmahan niya ang pekeng pirma ng kanyang asawa para makuha ang kanyang ari-arian. Tumalon si Roberto, sumisigaw, traidor ka. Kinailangan ng security ng korte na pilitin siyang umupo habang sinabi ni Hukom panganiban ng may kalinisan, katahimikan o papalabasin kita sa courtroom. Yumuko si Diana ngunit nagpatuloy sa pagtestigo. Bawat salita niya ay tila isang martilyo na sumisira sa mga kasinungalingan ni Roberto. Ang makita siya ay nakapagbigay sa akin ng ginhawa, ngunit hindi ko maitanggal ang sakit sa aking puso. Si Diana ay bahagi ng pagdurusa ni Marisa, ngunit ngayon ay pinili niyang pumanig sa katotohanan. Ako na ang sumunod. Lumakad ako sa witness stand at nanumpa sa korte. Tiningnan ko ng diretso ang lahat, matatag ang aking boses. Ako ay isang opisyal ng pulisya, ngunit nandito ako ngayon bilang isang ina. Hindi ko hahayaang sirain ng sinuman, kahit ng aking manugang, ang aking anak at hamakin ang batas. Itinuro ko si Roberto ng walang takot sa aking mga mata. Ang lalaking iyan ay hindi asawa. Hindi siya ama. Siya ay isang mapang-abuso at sinungaling. Nagulo ang buong silid. Ang ilan na naniwala kay Roberto ay tumingin sa isa't isa ng may pagkalito. Nakita ko ang tingin ni Aling Teresita. Tumango siya tila sinasabi sa akin na tama ang ginawa ko. Sa huli, tumayo si Hukom Panganiban para basahin ang hatol. Malalim at malinaw ang kanyang boses, ngunit hindi ko narinig ang bawat salita. Alam ko lang na nag-issue siya ng protection order para kay Marisa, kinuha ang lahat ng ari-arian ni Roberto, kinansela ang pandaraya sa land transfer, at inilipat ang kaso sa opisina ng taga-usig ng distrito para imbestigahan ang mga kaso ng usuri at domestic violence. Ang mga bulungan ay umalinggaw sa buong silid. Bumagsak si Roberto sa kanyang upuan, namutla ang mukha, tila nawala ang lahat ng lakas niya. Tahimik si Valdivia at Tony Ramos, inalis ang kanyang salamin para punasan ang kanyang pawis. Hinawakan ko ang kamay ni Marisa at inakay siya palabas. Ang sikat ng araw sa tanghali ay sumikat ng maliwanag sa mga hagdanan ng korte, at narinig ko ang mga tao na bumubulong, nanalo si Aling Elena. Nanalo ang hustisya. Ngunit sa loob ko, alam kong ang tagumpay na ito ay hindi makakapawi sa mga sugat na dinanas ni Marisa. Umaasa lang ako na mula sa araw na ito, maaari na siyang magsimulang hanapin ang kanyang ngiti. Pagkatapos ng paglilitis, nang matapos basahin ni Hukom Arturo Panganiban ang hatol, nagulo ang courtroom. Hindi ko narinig ang bawat salita niya, ngunit nang makita ko si Roberto na bumagsak sa kanyang upuan, namutla ang mukha, alam kong nanalo kami.
Ang hatol ay nag-issue ng protection order para kay Marisa. Dahil sa kanyang trauma, ang mga ari-arian ni Roberto ay nakumpiska, ang mapanlinlang na land transfer ay kinansela, at ang kaso ay inilipat sa opisina ng taga-usig ng distrito para imbestigahan ang mga krimen ng domestic violence at usury. Nang hawakan ko ang kamay ni Marisa at umalis kami sa korte, sumikat ng maliwanag ang araw sa tanghali sa mga hagdanan at narinig ko ang mga tao na bumubulong, nanalo si Aling Elena. Nanalo ang hustisya. Ngunit sa loob ko, hindi ko naramdaman ang tagumpay. Nakaramdam lang ako ng ginhawa, tila may malaking pasanin ang inalis sa aking balikat. Ngunit nandoon pa rin ang sakit, tulad ng isang peklat na hindi na maghihilom ng lubusan. Nang hapong iyon, dumating ang mga pulis sa sanglaan ni Roberto para arestuhin siya. Nagtipon ang mga tao sa kalye para manood. Ang ilan ay sumisigaw sa kanya, ang iba naman ay galit na sumisigaw sa kanyang mukha. Wala ako roon. Ngunit kinabukasan, nang mailathala sa lokal na pahayagan ang larawan ni Roberto na nakauniforme ng bilanggo at nakaposas, sa ilalim ng headline na isang laang may-ari, arestado, dahil sa karahasan at pandaraya sa lupa, nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi iyon kagalakan. Ito ay isang pakiramdam ng kalayaan. Ang taong umupo sa aking lamesa, ang taong tumawag sa akin na biyenan, ngayon ay nagbabayad para sa kanyang ginawa. Ngunit ang pakiramdam na iyon ay mabilis na napalitan ng kalungkutan. Nagtiwala ako sa kanya. Naisip ko na aalagaan niya si Marisa. Ang sakit ng pagtataksil ng isang minamahal ay tulad ng isang mabagal na apoy na patuloy na sumusunog sa akin. Nawala si Diana sa bayan ilang araw pagkatapos ng paglilitis. Kumalat ang tsismis na pumunta siya sa Maynila para maghanap ng bagong trabaho. Hindi ko siya sinisisi. Siya ay bahagi rin ng dahilan ng pagdurusa ni Marisa, ngunit sa huli, pinili niya ang katotohanan. Ang dalawang bata-bata ni Roberto, ang tinatawag na Los Chamucos, ay inaresto rin dahil sa pagtatangkang impluwensyahan ang mga testigo. Ang kapitbahayan ay naging mas tahimik. Wala nang galit na tingin o tahimik na pagbabanta. Ngunit alam ko na ang mga sugat na iniwan ni Roberto kay Marisa at sa akin ay hindi madaling mawawala. Lumipat si Marisa sa bahay ko ng tuluyan. Sa unang ilang araw, halos hindi siya nakatulog. Ginising siya ng bangungot bawat gabi, pinapawisan, sumisigaw, na paparating na siya. Sa mga sandaling iyon, uupo ako sa tabi niya, hahawakan ang kanyang kamay at babasahin, ayos lang iyan, mahal. Ligtas ka na. Ngunit habang tinitingnan ko si Marisa, nakita ko ang aking sarili noong maraming taon na ang nakalipas, nang manahimik din ako sa sarili kong sakit. Dinala ko siya kay Ziki Ana Lim, ang psychologist, linggo-linggo. Matyagang nakinig si Iki Ana kay Marisa, tinutulungan siyang harapin ang kanyang mga bangungot ng paunti-unti. Pagkatapos ng ilang linggo, nagsimula akong makakita ng pagbabago. Hindi na tinatakpan ni Marisa ang kanyang mukha kapag lumalabas. Hindi na siya yumuyuko kapag dumadaan sa palengke. Isang hapon, nakita ko siyang nagluluto ng enchilada sa kusina, at habang tinitiklop ang tortilla, kumanta siya ng mahina. Ang kanta na iyon, na kasing lamig ng hangin, ay nagpaiyak sa akin. Matagal na akong hindi nakarinig ng kanta mula sa aking anak. Pakiramdam ko ay nagsimulang sumikat muli ang araw sa bahay. Nagbago rin ang saloobin ng bayan. Ang mga kapitbahay na nagduda at naniwala sa mga tsismis ni Roberto ngayon ay bumabati sa akin. Ang ilan ay humingi ng tawad ng may pagsisisi. Aling Elena, hindi namin alam ang totoo. Tumango lang ako nang walang hinanakit. Naiintindihan ko na nakakakumbinsi ang mga kasinungalingan ni Roberto, at hindi lahat ay mailakas ng loob na kalabanin ang isang lalaking tulad niya. Binisita kami ni Aling Teresita na may dalang tray ng pandesal at niyakap ng mahigpit si Marisa. Mas malakas ka kaysa sa nanay mo noon. Ang makita silang nagtatawanan ay nagpainit sa aking puso, tila nananatili ang kabaitan ng tao sa kabila ng madilim na panahon. Nagpatuloy ako sa aking trabaho sa istasyon ng pulisya. Bawat araw ng pagpapatrolya ay nagpapaalala sa akin ang aking tungkulin. Bawat oras na nakakita ako ng kaso ng karahasan, mas nagiging determinado ako na tulungan ang iba pang kababaihan na sirain ang katahimikan. Minsan, nakita ko ang isang batang babae na umiiyak sa labas ng istasyon, namumula ang kanyang mga mata, mahigpit na hawak ang kanyang wallet. Umupo ako sa tabi niya at sinabi sa isang mahinang boses, hindi ka nag-iisa. Pinagdaanan din iyan ng anak ko.
Ang anak ko ay pinagdaanan iyan at nanahimik din ako. Ngunit ngayon, alam ko na ang katahimikan ay nagpapalakas lang sa halimaw. Tiningnan ako ng batang babae. Ang kanyang luha ay patuloy na dumadaloy, ngunit may bagong kislap sa kanyang mga mata. Alam kong hindi ko maaalis ang sakit niya, ngunit kahit papaano ay maipapakita ko sa kanya na may taong handang makinig. Ilang buwan ang nakalipas, naramdaman ni Marisa na handa na siyang bumalik sa trabaho. Nakahanap siya ng trabaho sa isang accounting office sa sentro ng bayan. Nang gabing iyon, umuwi siya ng gabi, binuksan ang pinto ng nakangiti. Nay, nakuha ko ang trabaho. Tumayo ako at niyakap siya ng mahigpit, umiyak kaming dalawa. Hindi iyon luha ng sakit, kundi luha ng kaligayahan, luha ng kalayaan. Ang makita si Marisa roon, nakangiti ng maliwanag tulad ng araw, ay nagpaalala sa akin ng batang babae noong bata pa siya, na tumatakbo sa akin sa bakuran, sumisigaw, "Nay, tingnan niyo ako." Alam ko na ang mga sugat sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit natututo siyang magpatuloy, hanapin ang kanyang sarili ulit. Nang gabing iyon, umupo ako sa beranda. Mahina ang ihip ng hangin. Naalala ko ang gabi nang bumagsak si Marisa sa aking pinto, pasa ang mukha, sinasabi sa akin nang nanginginig ang boses ang ginawa ni Roberto sa kanya. Naalala ko ang mga buwan ng pakikipaglaban, ang mga gabing hindi ako natulog, ang mga sandaling akala ko ay babagsak ako sa ilalim ng mga kasinungalingan at pagdududa ng buong bayan. Ngunit ngayon, nakita ko ang ngiti ni Marisa at naisip ko, ang hustisya kung minsan ay mabagal, ngunit kapag dumating, maaari nitong ibalik sa iyo ang iyong hininga, ang iyong tawa, at maging ang iyong kinabukasan. Humigop ako ng kape. Malamig na, ngunit nakaramdam ako ng kapayapaan sa loob ko na matagal ko nang hindi naramdaman. Nagbalik si Marisa, at naisip ko na dala ko ang mga peklat ng nakaraan, ngunit ngayon ay nakahanap ako ng dahilan para ipagpatuloy ang laban, hindi lang para sa aking anak, kundi para sa lahat ng kababaihan na nangangailangan ng taong magtatanggol sa kanila. Ang kwentong isinalaysay namin ay kathang-isip, ngunit batay sa ilang totoong pangyayari. Ang mga pangalan at lugar ay binago para protektahan ang pagkakakilanlan ng mga sangkot. Hindi namin ikinukwento ito para manghusga, ngunit may pag-asa na may makikinig at titigil para mag-isip. Ilang ina ang tahimik na nagdurusa sa sarili nilang tahanan. Talagang curious ako. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, ano ang gagawin mo? Pipiliin mo ba ang katahimikan para mapanatili ang kapayapaan, o maglalakas loob ka bang harapin ang lahat para makuha ang iyong boses? Gusto kong malaman ang iyong mga saloobin dahil bawat kwento ay isang kandila na maaaring magbigay liwanag sa daanan ng iba. Palaging nagpapala ang Diyos at naniniwala ako na ang tapang ang magdadala sa atin sa mas magagandang araw. Samantala, sa huling bahagi ng palabas, ipapakita ko sa iyo ang dalawa sa pinakapaboritong kwento ng channel. Sinasabi ko sa iyo na magugulat ka. Salamat sa inyong pananatili hanggang sa dulo.